I was down, my dreams were wearing thin. When you lost, where do you begin? Ay, ito na pala, nakago na tayo. 15 minutes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, di, good noon pala, good noon, good noon, good noon. Good noon! Come here, come here, come here, come here. Come here, come here, come here. Ah, Merry Christmas. Tell them Merry Christmas. Merry Christmas. I am at school, Nina. I am at school. Ah, you're in the school. Yes, Nina. Okay. Okay, ito po yung ating pag-usapan sa ngayon ay nalulungkot lamang po ako bago ko siguro magano. I just want to tell you, pwede po kayong umorder kung gusto niyo kung may pera kayo. Kasi lang napansin ko po, malungkot talaga yung unang araw ng simbang gabi. So, kung order kayo sa inaanak ko dyan sa 8227 Arcadio Santos Avenue sa Sukat, sa San Isidro, Parañaque, sa Tiyuk Paing. Salamat naman kay Attorney Abad at kumain kayo sa Tiyuk Paing. O, pwede kayo kumain dyan direkta. May mga sandwiches doon na kung ibang mga bag. Ang may-ari po niyan si Rafael Rosopa ay chef, international chef siya na nagdesisyon na dito at kinumbinsi ko sila na huwag umalis sa Pilipinas. Malay mo may buhay pa rin sa Pilipinas kasi gusto nila umalis kasi mula nung naging si BBM ng kuan at nauso na yung tinatawag na flood control projects ay mahina ng negosyo nila. So be that as it may, what is important for us to see, yung simbang gabi po, unang araw na simbang gabi, sa simbahan kung saan ako, I just wanna tell where the church is, Catholic Church. Ay, siyempre Katoliko lang naman simbang gabi. Ay, punong-puno po ang simbahan kung saan ako simbahan nagsimba. Siguro lalo na sa Antipolo, punong-puno. Bumabaha. Kahit ilang masses sa Antipolo kasi talagang shrine yan eh. So in a way, what happened really was, lahat po ng mukha, nakikita ko sa lahat sa loob. Pumuisto po ako sa unahan ng simbahan, malapit sa altar, at ako po ay nakatayo kasi walang maupuan, punong-puno. Ang nakita ko sa mga mukha ng mga nagsisimba ng mga Katoliko, puro lungkot. Puro lungkot. Wala man lang ako nakitang isa na nakangiti. Alam ko sa loob ng utak nila, sa isipan nila, ay nagdadasal sila na sana ay may milagro sa Pasko. Yung unang araw kagabi, sabi nga ng pare, sa karanasan niya sa buhay bilang pari, lagi na yan, paulit-ulit ang kasaysayan ng simbahan ng Katoliko. Unang araw, punong-puno yung simbahan. Tapos, unti-unti, mababawas. Hanggat sa pagdating sa ikasyam na araw. So, the 24th, ay 24th of December, ay ano na, wala na kukunti ng mga tao nagsisimba, simbang gabi. Ina-attribute ng pari yon sa yung mga Pilipino ay gano'n naman daw talaga, kulang sa commitment, no? So kung kulang sa commitment, hindi ka talaga tutuloy. Pero ang kaisa-isang napansin ko doon, yung pari lang na nagbibigay ng sermon, ang masaya, ang nakangiti. Lahat po ay hindi nakangiti. Ngayon, isa pa rin sa napansin ko, Cassandra Daisy. Pagkatapos ng simba, ay lumabas na yung mga Katoliko. Dati po, mga last year, kung may mga pera pa, paglabas, yung mga kainan sa harap ng simbahan, na may Jollibee, KFC, Starbucks at iba pa, ay punong-puno. Lahat ng mga churchgoers, pag pumunta, ay kumakain doon. Tapos dati, pag lumabas, marami doon mga tricycle, piyesta mga tricycle, sumasakay sa tricycle mga nagsisimba. Pero napansin ko, mas marami ng dihamak ang naglalakad.
So tinipid na lang nila kahit ng mga 30 pesos lang o 50 pesos lang bayad sa tricycle ay hindi na nila ginasta. So iyan po ang problema. So sino ang ating sisihin dito? Wala naman iba dapat tayo sisihin ang nagpapatakbo sa pamahalaan. Ang nagpapatakbo po sa pamahalaan, sila po ang nagkukontrol sa pagtakbo ng ekonomiya ng bansa. So, sa pagpatakbo ng ekonomiya ng bansa, ang hari na sinimulan ng presidente na si BBM, ang siyang nagdidikta sa mga mag-import, mag-export, siya magdidikta kung paano yung mga subsidies sa lahat ang mga buwis. Patong ng patong sila sa buwis ngayon. Ang dami ng buwis na pinapatong ngayon. Nang mula nang pumasok din si Recto na yan, ng Batanggenyo na siraulo, ay pakapatong na naman siyang buwis. Akalain mo, siya naman nag-isip ng buwis. Dati wala pong buwis ang magdeposito ka sa bangko, ay hindi na kinukunan ng buwis ang pagdeposito sa bangko sapagkat kasama yan sa diskarte sa ekonomiya ng mga dating mga namumuno na kailangan wag nating buwisan yung mga taong nagdideposito sa bangko. Kasi bakit? Kailangan po kasi ang mga deposito sa bangko, iipunin ng bangko. Mga bangko, iipunin nila ang mga deposito at ipapautang sa mga negosyante. So para mayroong makukunan ng negosyante ng pera na magagamit lang sa pagpatakbo, pagtutuloy na tatakbo o magbubukas ng bagong negosyo. Yan po ang kaisipan niya na una. So, pangalawang kaisipan na una, ang mga bangko po natin na lokal ay dyan po umuutang ang pamahalaan natin kung kailangan ng pamahalaan natin ng pera pang sweldo sa mga lahat ng kawani sa buong Pilipinas, lahat ng mga opisina kagastusan, mga bond papers, lahat-lahat ng mga gasolina kailanganin, diyan po nagsimula ang sa mga bangko na siyang laking tulong sa gobyerno. Bakit? Ito dapat nyo maintindihan. Sa pagsagawa po ng budget ng Pilipinas, paano gagastusin ang kasusunod na taon, ay ang tanong, saan ba kumukuha ng pera ang pamahalaan para ipangbayad sa sweldo ng mga tao, mga teachers, mga pulis, mga sundalo, mga kawani ng mga pamahalaan natin kahit saan-saan, sa Supreme Court natin, sa mga korte, sa mga fiscal's office, sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya, lahat-lahat po, saan ba kumukuha? E di sa kita sa buwis. Sa kita sa buwis at saka sa mga fees na binabayaran. Halimbawa, ikaw ay mag-apply ng bagong kopya ng titulo, babayad ka ngayon sa Registry of Deeds. Parang ganun, mga fees ang tawag dyan. Pag ikaw ay hingi ng certificate sa SALN, bibigyan ka ng ombudsman, pero magbabayad ka sa ombudsman. Lahat ng certified copies na hingiin mo, magbabayad ka. So lahat yan, nanggaling sa buwis, nanggaling sa mga fees, at kuminsan nagbebenta pa ang gobyerno natin ng mga kayamanan o mga building o mga gusali o mga lupa na hindi na kailangan. At doon, binebenta para kukunin ang pundo at para igasta. At ang isa pang pinagkukunan ng pera ng ating pamahalaan ay, maliban sa buwis, yung customs. Pag may import, papasok dito, kunikunan tinatawag na tarif. Ang tawag sa buwis sa customs ay tarif. So, ngayon, pagpasok, magkano ang presyo niyan? Halimbawa, bigas. Ang presyo ng bigas sa Vietnam, halimbawa, o sa Thailand, o sa India, kasi diyan na ngayon ang pinukunan natin ng bigas, ay kung ang isang sako ay sabihin natin 2,000 pesos o 1,500, ang taripa sa ilalim ng rice tarification law ay inangat ng 50%. So, ibig sabihin ng 50% ay kalahati ng 750 pesos. So, walang limit, kahit ilang sako ang import mo, basta magbabayad ka lang ng taripa. Inangat na nila. So, ngayon, inamyendahan yung tariff law at binigyan ng kapangyarihan ng presidente na pwedeng babaan. So, sa ating sitwasyon, binababaan ng presidente, ang katwiran nila ay para bumaba ang presyo ng bigas. Pero nung ang katotohanan niyan,
hindi timing ang pagbababa ng presyo ng taripa. Kasi sino ba ang kumikita pag bumababa ang presyo ng taripa? Pag bumababa kasi ang presyo ng taripa hanggang 15%. So kung 15%, what is 15% of 1,500? That is 225 pesos. To 225 dahil sa 1,000 to a 15% is 150 pesos. Tapos ang 500 pesos yung 15% nun is 75 pesos. So i-add mo, maging 225 pesos sa isang sako. Yan ang import nila. Dadamihan lang import yan. Ang nag-import yan, ang may control dyan, si Lisa Araneta Marcos. Kasi ang kapatid niya na si Martin Araneta, kasama si Michael Ma na Chinese, ang opisina nila ay kung saan ang opisina ng Marcos Ochoa Serapio Tan Law Office. Diyan din ang opisina nila. So, ibig sabihin, itong mga Marcos Ochoa Serapio Tan Law Office, nakalaban na po namin yan. Nakalaban ko na yan sa kaso. 2 beses kami nagharap sa korte. 2 beses din sila tinalo. Yan ang mga law firm ni Lisa Araneta Marcos. So, ngayon, ang gagawin nila, sila rin ang nag-aabogado nito kay Martin Araneta at saka kay Michael Ma. So, ibig sabihin, lahat ng smuggling ay control ni Lisa Araneta Marcos. Naalala nyo ba, nung pagpasok pala ni Bongbong bilang presidente, biglang nagka-problema sa asukal na nag-import na 300,000 metric tons. Yun, trabaho nila ni Lisa Araneta Marcos yan. Sila tinanggal pa nga si Vic Rodriguez dan kasi pinapalabas nila na si Vic Rodriguez ang nag-aproba ng import. Pero ang katotohanan, tinanggal si Vic Rodriguez dahil ayaw niya sumunod sa utos ni Lisa Araneta Marcos. Yan po ang katotohanan. So ngayon, dito proceed tayo. Ito ngayon ang mangyayari, ang test. Kung ganun po ang sitwasyon natin, paano na ngayon ang negosyo sa Pilipinas? Marami po ako nakikan, marami na pong report sa bawat bayan. Sa Metro Manila lang, huwag na tayo lumayo, huwag na tayo dumako sa probinsya. Kasi kung matindi kung ano sitwasyon sa Metro Manila, mas matindi po na dihamak, mahirap ang nangyayari sa mga probinsya natin. Sa Metro Manila po, sa Parañaque lang, Manila, nagpipila yung nagpapasara ng kanilang maliliit na negosyo. Kasi kung hindi ka magsasara at hindi mo isampa ang pagsasara, patuloy kang sisingilin ng buwis na kahit hindi na tumatakbo ang negosyo mo. Kaya para hindi ka masingil ng buwis, magsasampa ang mga negosyante na maliliit ng closure of business. Napakarami ng closure of business. Kasi walang hindi kumikita. May isa kaming kaibigan na mayroong negosyo dyan sa loob ng SM. Ang negosyo nila, huwag ko na banggitin kung anong klase negosyo, pero year in and year out, for the past several years. Yung pag-December po, kaya po may mga promo-promo ang mga malls pagdating December. Kasi iyan ang isa sa pinakamalaking buwan na kinikita ng mga negosyante sa loob ng mall. So isang kaibigan ko ito, they were targeting to earn at least 1 million pesos na sales. Ang nangyari, wala pang 200,000 ang sales na sa buong December. So bawasan mo pa dyan, yung bayad mo sa upa sa SM, bayad mo sa mga empleyado mo. So halos wala or break even. Maganda na kung break even. So kung ganon, ang suspetsa nila, itong kaibigan ko, kasi ang normal na customer nila, kilala nila. So one of the successes nila ay ina-attribute nila sa katotohanan na yung pilit nilang kinikilala ng personal kung sino-sino ang mga customer nila. So, kinikilala ng mga customer nila halos lahat, almost 100% ay puro mga OFW. So, ngayon kung OFW, bakit ngayon wala na? Ibig sabihin po, nagtipid, hindi nagpadala ng pera ang mga OFW sa kanilang mga pamilya. O kung nagpadala man, maliit lang. Yan po nakikita. So, these are indicators kung bakit ang problema natin sa gobyerno ay dapat palitan na. Dapat arestuhin na natin ang problema natin. Ang problema is always blame to the man at the top.
Sino bang man at the top? Si BBM. O, number one, bakit natin siya sisisihin? Kasi, unang-una, siya ang pumipirma ng lahat ng batas na magbibigay insentibo sa mga negosyo, na magbibigay insentibo na para mga maliliit na negosyo ay makautang na mas mababang interest at para maisimula, isusugal nilang kanilang kapital para magnegosyo. Ngayon, marami po ang hindi sumusugal na magnegosyo because of the environment. Bakit? Alam naman natin na pera ay napupunta lamang dun sa mga contractors, congressman at mga contractors at napupunta sa mga politiko. Kaya pinakamalaking politiko na puntahan ng pera natin ay si BBM. 2 billion pesos kada buwan na binibigay ni Saldico sa kanya. Tapos, kasama na dyan si Romualdez. Maliban dyan, naikwento na rin ni Saldico na may 100 billion pesos pa na proyekto na pinapasingit ni BBM. Maliban pa sa 2 billion a month. Saan ba ginagamit ang 2 billion a month? Bakit sobra-sobra naman yan? Ito ba ginamit sa pagbibigay ng suhol sa mga ICC judges para ikasuhan tuloy si Duterte? Pwede. Kasi kahit anong linis ng mga judges niya yan, kapag binigyan na ng Trillanes ng 1 billion, bababagong isip nila. Sigurado ko yan. Tapos, makita mo ang isang ebidensya na napunta talaga sa kanilang pera. Ito, kare-report lang, kabibili lamang ng isang napakagarang apartment sa Ritz Tower sa New York City. Kabibili lamang na kailan si Romualdez. Ang nadiscover ay pinakita ang mga dokumento ni Natasha Gonzales, na dating reporter ng Rappler, at ito pa graduate siya sa Yale University. Pinakita niyang dokumento na may isang taong bumili. Biro mo ulit, bumili ng apartment. Ang halaga niya sa dolyares ay $2.4 million. Apartment. Ang style kasi ng Ritz Tower, mga apartment yan, kung ilang floors. Sa $2.4 million ay niregalo lang, donated, libre, binigay sa pangalan ng Estate of Cocoy Romualdez. Pangalan ng patatay ni Martin na namatay na. Kapatid ni Imelda Marcos. Pinangalan doon, biro mo, sino bang tao magbibigay sa iyo ng apartment na $2.4 million? Ang ibig lang sabihin doon, si Martin Romualdez doon ang bumili, ang totoong bumili noon, at ibinigay sa tinatawag na Estate of Cocoy Romualdez. Ganun po yan. Siyempre, wala namang tatanggap doon. Ngayon, kung nasa estate na, ano ang mangyari? Bakit hindi niya pipangalan sa kanyang direkta? Kasi kung ipangalan niya sa kanyang direkta, hahabulin ngayon ng kaso. Para hindi mahabol ng kaso, nilagay niya sa pangalan ng iba. Ginawa niya rin dito sa Dover, Massachusetts. May property naman dyan sila ni Romualdez. Binenta niya ng $1 sa AMI Incorporated. Pag tinignan mo, sino ba yung bumubuo ng AMI Incorporated? Sila rin. Kasama na dyan yung classmate niya at fraternity brother niya na si Andrew Casino. Si attorney Andrew Casino na abogado doon sa Amerika. Graduate din sila sa UP. Magkasama sila. Siya ang gumawa ng paraan para madiskarte. Siya rin, si Andrew Casino rin, ang abogado na nagpoproseso dito sa pagbili ng apartment at pagbigay ng sasabing apartment na binili papunta doon sa estate of tatay ni Martin Romualdez. Paki-research nga kung anong pangalan ng tatay ni Martin Romualdez. Si Cocoy Romualdez. Tapos, kung gano'n ang pangyayari, iyan po ang ebidensya na talagang nagnanakaw ang mga ito magpipinsan. Dangerous talaga kapag ang House Speaker at saka President ay magkukutsaba, ubos. Lalo na kung kakutsaba pa ng Senate President. Dito that time, sa katotohanan na meron ding proyekto si Chis Escudero bilang President ng Senate at si Grace po, pinakamataas na insertion sa kanyang time, sa insertion sa budget sa 2025. Carlos Benjamin.
Carlos Benamen Orestes Trinidad or Cocoy Romualdez. Yan po ang tatay niya. So ngayon, sa Amerika kasi, pwede kang ang diskarte dyan kahit sa Pilipinas para may pera kang itatago mo na hindi makukuha sa'yo, ipangalan mo sa ibang tao. Halimbawa ako, Toto Kausing, Toto Tirador, gagawa lang ako papel. Gagawa ko ng declaration, notaryado. Sabihin ko, I'm creating Toto Tirador Estate Trust. Trust naman ang gamitin ko, hindi estate. Trust. So kung trust na pangalan trust, lahat ng kinita ko ibibigay ko sa trust. Hindi na mahahabol ng criminal cases. So, kasi ibang personalidad ng trust. Ganon din ang estate, iba din personalidad ng estate. So ganon po ang nangyayari sa atin. Ngayon, uunahin pa ba natin? Ito pa'y kumikita kayo na matindi. Hanggang ngayon gusto nyo kikitain. Tingnan mo naman nangyayari ngayon sa awayan. Buti nga ngayon, pasalamat tayo at nagkaroon ng live stream. Naglalabanan ang House of Representatives at saka Senado. Ang gusto ng Senado, 3 issue ang pinaglalabanan sa budget. Unang issue, papayag ba ang Senado sa maipip? Ano ba yung maipip? Pangalawang issue, papayag ba ang Senado sa farm-to-market roads? Pangatlong issue, pinakamatinding issue, yung budget ng DPWH. Papayag bang Senado na ibalik ang tinanggal nila na 54 billion para sa proyekto sa DPWH? Yan ang 3 issue. So, pasalamat tayo at naging live stream at meron tayong senador, lahat sila nagkaisa. Lumalaban sila laban sa kagustuhan ng mga congressmen. Ang mga congressmen naman natin, nag-argumento, kagaya nun sa DPWH projects. Tinanggal ng mga Senado ang 54 billion. Nakipaglaban sa debate ang mga congressmen. Kasama din si Jose Alvarez ng Palawan. Kasama diyan si Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Kasama diyan si Albert Garcia ng Bataan. Si Swansing ng Nueva Ecija. Kasama din diyan matunog na magkipaglaban. Siyempre si Buji. Okay, anong gusto nila mangyari? Na ibalik yung 54 billion na binawas ng Senado. Ang katwiran nila, ito pala, nakita natin, may insertion pala bawat congressman. Nag-insert at least in the average of more than 1 billion pesos na proyekto ng DPWH kada isa. So, kung 1 billion, pinaglalaban nila na huwag bawasan ang mga budget para sa mga proyekto nila. Kasi ang gusto nila ay sa totoong kwento na buhay, para kumuha na naman sila ng SOP. Ang gusto naman ng Senado, sa pangunguna ni Win Gatchalian, sa sinusuportahan ni Amy Marcos, sinusuportahan ni Loren Legarda, sinusuportahan din ni Erwin Tulfo, ni Kiko Pangilinan, at sinusuportahan din ng iba pang mga senador, pati si Ping Lacson, ay gusto nila huwag ibalik yung 54 billion na tinanggal nila sa budget sa DPWH. Mula 640 billion, binawasan ng Senate na 640, 54 plus 10, 50. So 500, naging 486 billion na lang ang budget sa DPWH. Mga flood control, pero mo makapa-flood control na parang natin, ibabalik pa rin nila. So iyan po ang nangyari. So nakita niyo nang ba napaka-urgent ng problema natin. Very urgent. And yet gusto niyo pa magsara-sara Duterte impeachment kayo? Di saan ngayon? Kita mo, I'm calling out all those who filed. Si Father Flavio Villanueva, na dating addict ko, hindi ko alam kung addict pa rin siya ngayon. Tapos, so, Ching, magandang umaga. Magandang hapon, tangali. Si Cielo Magno, na nagtataka ako, ba't kakampi na ni BBM? Pati si Trillanes gusto mag-join ng BBM at saka makadilaw. Baka kakamping. Bakit? Ano bang importante sa inyo, Sara? Na impeachment ni Sara o yung urgent na problema natin sa ngayon? Sige nga, sagutin niyo ako. Sana mas importante?
O tapos, nabasa ko pa yung post ni Ma'am Shelo Magno. Mag-file kayo ng inyo. Itong amin. Ibig sabihin po, kahit sigawan nyo lang, kahit po kritisismo na lang laban sa mga flood control, ay hindi nyo ginagawa. Bakit? Kakaunti ninakaw ni Sara kung ninakaw man. 125 million. Tapos, paano kayo maniwala doon sa kwento ni Madriaga? O, dito sa punto ng, sabi niya, una, 2022 daw, ay pumasok na sa kay Sara, bagman siya ni Sara. Tanong, paano mangyari na bagman siya ni Sara na 2022 rin, pinalabasan siya ng warrant of arrest ng RTC Manila? Meron bang wanted na bagman? O naaresto siya noong July 13, 2023. So paano mangyari na December 2022 ay nagbagman-bagman siya? Tanong ko lang naman yan. Ang problema sa inyo, mga makakaliwa, basta anti-Sara, ang problema sa inyo, pinaniwalaan nyo agad mga kwento na wala pang ebidensya, basta kontra Sara, paniniwala na naman kayo. O ngayon, sabi niya, nagde-deliver na siya ng 33 hanggang 35 million bawat sako, bawat duffel bags. According to him, 4 na duffel bags ang dinedeliver niya. Ang tanong ko naman, hindi siya naglagay ng explanation sa kanyang affidavit kung bakit of all people siyang pinagkakatiwalaan. The fact na wala siyang explanation, ang kalidad ng affidavit na yan ay basura. Hindi pinaniwalaan yan. Kat kung mag-explain siya sa ngayon, bakit delayed ang explanation mo? Natataka lang ito sa mga quadco mo. Tuwang-tuwa pa sila. Mali-mali pong mga binibigyan nyo. Bakit niya pinaniwalaan si Madriaga? Oy, Kistan, lumalabas na pagka-illogical mo. Anti-Sara ka lang, kaya gaganon ang mga opinion mo. Ganon din si Richard Hidarian. Nang opinion sa mga taga Mindanao ay racist talaga ito. Tawag niya sa taga Mindanao ay mga sub-Saharan. O kasama din niya sino pa isang mataba. Yung mataba na palakain, siguro maraming pera siguro to na vlogger. Kaya marami siyang kinakain. Tapos ang isa parang si Attorney Palsis ata yun. Hoy, maghunis dili kayo. Ipapadisbar kita kung papaniwalaan mo yon. Walang ebidensya po. Yan ang unang ebidensya natin. Ngayon, paano natin mapapaniwalaan na siya ang bagman na tag 33 hanggang 35 million daw ang laman ng isang duffel bag? Magkano ba binigay ni BBM kay Sara? 125 million. Ngayon, kung 33, sabi natin 33 million bawat isa, times 4. 30 times 4, 120. 3 times 4, 12. 132 million. Akala ko ba 125 million lang? Binabanggit ko lang ito. Akala mo, Attorney Jesus Palsis, no? With due respect to you, I call you as Palsis in ono, Palsis in omnibus. Dapat ang correct term is falsus in uno. Falsity in one. Falsity in all. Maritis na abogado ito si Attorney Palsis eh. But dapat, abogado ka, dapat sanay ka, bawat salita mo, bibigyan mo ng ebidensya. Wala kang hawak na ebidensya. Kayo mga dilawan ay kakampi ni BBM. Kasi ang dilawan sa ngayon, piling nila, hindi sila mananalo sa 2028. Ang gusto nila, diskarte para manalo sila, kutsaba sila sa kay BBM. Yan po ang ginagawa ng mga dilawan, pati mga pink. May narinig ka ba sa kanila na bumaba? Tingnan mo si Insurrecto, binabanatan ba si Kwan? Binabanatan ba si BBM? Hindi. Si Duterte lang binabanatan yan kahit kunti, kahit kwento na walang ebidensya. Kagaya rin kay Vlad. Yung Vlad Casteran din, binabanatan kahit walang ebidensya. Pero mo maniniwala siya sa kwento ni Trillanes na nagbabayad si Duterte ng 150 million a month kay Kaufman? Hindi ubos siya kung totoo ba yan. Hindi ka kasi vlog nagre-research eh. Huwag kayo maniwala sa kwento ni Trillanes. Number one, sinungaling yan. Na hindi pa ba kayo doon natauhan sa kwento niya sa Bikoy?
Kayo magkaroon sa Bicoy 2, dito kay Madriaga, kanyang binuo yan. Magiging fair naman kayo sa ebidensya, Mr. Hidarian, Mr. Kristan. Mr. ano din ang pangalan no? Nakalimutan ko yung pangalan nitong isang mataba. Tsaka si Attorney Palses. Attorney, you have that first obligation to rely. Do not speak if you have no evidence. Ang ginagawa mo, naniniwala kayo sa kwento ni Madriaga? Oy, sinasabi ko, pangalawang punto na yan. Bakit hindi niya in-explain? Alam mo naman yan, Attorney Palses, sa batas ng ebidensya, that anything that is not explained or any delay in making an explanation in order for you to explain why it should be considered as true is presumed to be not true. Lahat ng explanation para maging true, dapat ilagay mo ang explanation at the earliest possible time na kailanganin. Mark Gamboa, Mark Gamboa pala. Itong Mark Gamboa, ito na pataba, napakabobo mo naman magsalita. Lahat ng mga opinion nyo, kabubuhan. Si Hidarian nag-akala piling matalino. Akala naman piling matalino si Kristan. Ay, mga bobo talaga kayo. Anong ginagawa lang, alam ko matalino kayo, pero pinapalabas niyong bobo kayo kasi gusto nilang tirahin si Sarah. Kahit wala na kayong ebidensya, tira kayo ng tira. Hindi naman si Sarah importante. Importante dito, yung korupsyon matitigil. Ano bang korupsyon? Ngayon, ito pupuntuhin ko na para malaman ninyo na hindi importante, mamamatay lamang kayo ng dilat ang mata pag ipinopursige ninyong impeachment or plunder laban kay Sarah. Bakit? Ito po yung batas. Unang batas, makinig kayo. Lahat ng mga abogado, sa Attorney Recto, makinig din kayo. Ang isang impeachable officer ay matatanggal mo lang sa pwesto sa dahilan ng impeachment. At kung gagamit ka ng impeachment na proseso, dapat meron kang rason. Rason na tatawagin nating grounds. Treason, pagtatraidor sa inang bayan. Yan ang unang rason. Pangalawang rason, betrayal of public trust. Tinraidor mo ang tiwala ng taong bayan na bumuto sa iyo. Number 3, high crimes. Ano bang high crimes na ginawa ni Sarah? Analyze natin mamaya. Bribery. Ano bang bribery na ginawa ni Sarah kung meron man? Malversation. Paano ba nag-malverse sa confidential fund? Tapos sabi nyo nung pagsigaw-sigaw niya, ay sedition, committing the crime of sedition. Nung sigaw siya na ganito, kung ako ipapatay ni BBM, nagkausap ko na isang tao na papatay sa kanila kung ako'y mamamatay. Krimen ba yun? Where is your criminal law? Attorney Palses? Attorney Dino De Leon, graduate ka pa ng UP. Si Attorney Barry Guevara, graduate kayo ng UP. Mga professor pa kayo ng UP. Paano nagiging grave threat? Na sinasabi niyo grave threat. Yung sinasabi ni Sarah, kapag ako'y pinapatay, ay mayroon ng papatay sa kanila. Kumausap na ako ng isang tao na papatay sa kay BBM, kay Lisa Marcos, at saka kay Romualdez kung ako'y patayin. Kung ako'y patayin. Sabi nila, it is a threat done on a condition. Basahin nyo nga muna maigi ang criminal law on threat. Grave threat. Ang threat na tinutukoy niyang ganito parang hold up. Pag hindi mo ko i-appoint, papatayin kita. Yan. Ngayon, kung pera ang hinanap, pag hindi mo ko bigyan ng tao, hold up yan. Pero threat ripening into robbery. Yan ang threat na may kondisyon. Hindi yung, ibig sabihin ng condition, that condition which is not within the power of the victim to perform. Kagaya ng threat, papatayin kita kung hindi mo ako papalakpakan na magtatalumpati ako. Kung hindi siya papatayin,
May choice ba ang biktima na tinatakot? Wala. Kasi ang choice nasa papatay. Pero yung sitwasyon, pag pinatay mo ako, papatayin ka ng kasama ko. May choice ba yung biktima sa ganong sitwasyon? May choice siya. The only choice na para hindi siya matay, huwag siyang gumalaw. Asan ang criminal law ninyo? What kind of criminal law that you learned from your school? UP College of Law at that? May iba pa, galing Ateneo. Ako, galing lang ako sa pabantasan ng lungsod sa likod ng Maynila City Hall. PLM. Pamantasan sa likod ng Manila City Hall. Alam mo, kabangos, ang grip threat, may pressure rewards. Hold up yan. Pag involve ang money, hold up yan. Robbery yan. Hindi yan grip threat. Huwag kayo mapakabubo. Lahat ng abogado nakikinig sa akin, huwag kayo mapakabubo. Lahat ng judge na nakikinig sa akin, lahat ng fiscal, huwag kayo mapakabubo. Di ba? Let us stick to the law. Ang problema na po sa atin dito sa bahay natin, one thing that makes this Philippines a country of thieves ay yung mga interpretasyon ng mga bubong abogado na sinusunod. Let us be fair. Kung mga abogado kayo, let us be fair. You are an agent of change. Change from bad to good. Kayo, mas gusto ko nga lahat ng tao ay abogado para lahat po ay believers in law. Kasi ang pinaka-ultimate dream ng lahat ay rule of law. Lahat ay sumusunod sa batas. Yung pagsunod lamang sa batas ng lahat ng mayaman, lahat na matatapang ay sapat na para mabigyan ng proteksyon ang lahat ng mahihirap at lahat ng mga mahihina. So ngayon, bakit yung pagpatuloy pa yung impeachment nyo kay Sara? Wala na yan. Okay, ang pinag-usapan natin kanina yung grave threat na ginagawa ninyo ngayon na sedition. Sedition. Sinabi ko na nga, hindi crime yun eh. At siguro naman, naniniwala ang mga hindi abogado sa akin na tama ang aking pagpapaliwanag kung ano ang grave threat na krimen at ano ang threat na hindi krimen. Tawag dyan self-defense eh. That is also self-defense. Oy, wag mo patayin yung mga yan. Kasi pag pinatay mong yan, ubos ang pamilya mo. That is not grave threat. So, ano na ngayon? So, kung ganon, dapat matututo kayo kung ano ang tama sa batas. Okay? So, on that point, yung unang point ninyo sa impeachment ninyo, tumba na. Huwag nyo nang ulitin yan. Magsasayang lamang kayo ng oras. Ang importante na kalaban si BBM. Ninanakawan na kayo. I-discuss natin isa-isa. Na-discuss ko ng una, yung grave threat, na wala kayong makukuha, mahinita doon para magiging ground ng impeachment. Number 2 ground. Yung planning, plotting, yan ang number 1, plotting to assassinate. Hindi assassination yan. Kabubo naman abogado gumawa nito. Ipapakita ko sa inyo yung kopya ng impeachment habang binabasa ko. Ito rin na isasampa nila ulit eh. Ayan, nakikita na ninyo? Palakihin ko para mabasa ninyo. Yan, di ba? Yan ang unang ground nila. They accuse Sara of plotting to kill BBM. Sinasabi ko nga, hindi nga plotting to kill yan eh. It is only a warning that if they kill Sara, ay papatayin din sila. That is not a crime. Okay? Next. Anong sunod nila na ground? Tingnan natin. Ito, number 2. Respondent, si Sara Duterte daw betrayed the public trust and are committed graft and corruption. Hindi pa nga sila sigurado kung ano nangyari. Betrayal ba ng public trust? O graft and corruption?
Hindi ka na, pag hindi nyo alam, ibig sabihin, hindi totoo ang inyong akusasyon. Neither of the accusation is true. Misuse daw ng pundo at malversation sa confidential fund. Pag-usapan natin. Ano ba yung confidential fund? Ang akusasyon ninyo, number one problem ninyo kung bakit dapat hindi na ituloy. Number one problem ninyo, nagbigay na po ng unqualified opinion ang COA para sa lahat ng pagkagastos sa Office of the Vice President ay unconditionally good. Kung specifically, pag kung pag-usapan natin ang confidential fund, ibig sabihin, ang burden of proof na sa inyo, mga inday. Ha? Silo Magno. Sabihin mo kay husband mo, kay Attorney Gatmaitan, nasa inyo ang burden of proof. Ngayon, paano niyo patunayan na binulsa nga ni Sara ang confidential fund? Kahit sabihin natin, 125 in 11 days. Pag sinabi mo, pantay-pantay ang paggagastos sa bawat araw, nagkaroon ng 11,333,333 pesos ang gastos sa bawat araw. Ang tanong, sapat ba yan para sabihin mo na nagnakaw siya? At ipares mo sa katotohanan na ang mga intelligence officers na sila ni Colonel Dennis Nolasco at si Colonel Raymond La Chica ay nag-certify na yon ay binigay kay kay Mary Grace Piatos? Sapat ba yan? Dapat ninyong tandaan, kayo mga nakikinig sa akin na kontra Sara at pabor kay Sara, dapat ninyong tandaan na ang pinag-usapan natin ay confidential fund, intelligence fund. At dapat ninyong malaman kung hindi nyo alam. At dapat huwag kayong magpakabobo sa mga kwento na mga tarantado na ang confidential fund ay ibinibigay sapagkat ang impormasyon na hinahanap ay hindi mo makukuha sa regular, sa normal na transaksyon na pakiusapan. Example, matanong ko kayo, ano ang dahilan bakit nalaman na mga Special Action Force kung saan nandun si Marwan, yung number 1 bomber sa Isya? At bakit nandun sa Mamasa si Marwan at pinuntahan ng SAP? Paano natuntun ng SAP? Imposible mo malalaman yan kung walang confidential fund or intelligence fund. Ano ang ginawa? Binigyan ni Noynoy ng 60 million ang tao na katabi ni Marwan. Ibigay mo lang sa amin ang cellphone number mo, kami na bahala. Yun lang. So dahil ibinigay ang cellphone number, kung saan si Marwan ay nandun yung taong yun, kaya nakukuha sa pamamagitan ng GPS kung saan sila, kaya natunton sila. Ganun po yun kahalaga ang confidential fund. Ibig sabihin, wala po yan, wala pong eksaktong rule kung magkano ang gastusin mo sa bawat araw. Maaring piso lang, maaring 100 million. Depende sa informasyon na iyong hinahanap. Manood kayo ng documentary ng Central Intelligence Agency kung paano na tunton ng 2 babaeng kasapi ng CIA ang lungga ni Bin Laden. Dumating sila sa punto na bumili sila ng isang Ferrari kapalit lamang ng isang cellphone, ng isang telephone number para matunton si Bin Laden. Yan, naintindihan niyo kung paano gumasta? Ibig po sabihin, walang walang hard and fast rule kung paano gagastusin ang intelligence fund para makakuha ng impormasyon. Kung bakit naman pinoprotektahan ng ating pamahalaan mga informante? Sapagkat kung hindi mo protektahan yan, wala na magbibigay ng impormasyon, mamamatay din sila pag sinabi mo ang pangalan nila. So, naintindihan na ninyo? So, ngayon, ibig sabihin, paano lang papatunayan? Ang mapapatunayan lamang nila kung ipagpatuloy pa nila ang impeachment complaint na ito
Ang mapatunayan lang nila na mga resibo ay puro mga fake names. Hanggang doon lang. Hindi naman ninyo mapapatunayan kung saan napunta ang pera. At tandaan ninyo, ang burden of proof na sa inyo. Paano patunayan na kay Sara na bulsa napunta yung pera? Gagamitin niyo si Madriaga? Ang sinasabi ko, paano magiging bagman si Madriaga kung siya may warrant of arrest? Tingnan ninyo. Sa nasabi ni Madriaga sa kanyang affidavit na 2022 hanggang 2023 ay ikaw ang bagman ni Sara Duterte. Paano nga mangyari? May warrant of arrest ka nga eh. Ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, hindi ka pwede magpapakita kay Colonel Nolasco. Huling ka ni Colonel Nolasco. Hindi ka pwede magpapakita kay Colonel La Chica. Huling ka ni Colonel La Chica. Kinidnap mo kasi si Mark at saka William Lu na negosyante na Pinoy na field Chinese sa Tondo. Kidnapper na, huwag mo sabihin na hindi ikaw nangidnap. Bakit? Unang-unang problema mo, Mr. Madriaga, alam ko nakikinig siya sa akin ngayon. Ang pangalan niya sa Facebook, Palag ni Ramad. Oy, kayo dyan, warden ng Tagig. Mapaparusahan kayo kung isusumbong ko kayo bakit nagkakaroon ng Facebook page si Madriaga. Yung Palag ni Ramad, sa kanya yan. Nagko-comment pa sa akin. Bawal kaya yan. Tapos, ginagamit mo noon yung ramadriaga.cst na Facebook page na tinanggal mo na ngayon para hindi ka mahalata. So, paano kayo magiging bagman ni Sara Duterte kung ikaw ay na-convict sa pangingidnap noong 1997? Sinintensyan ka ng RTC sa salang kidnapping at ang sentensya sa iyo ay kamatayan, death sentence. Ngayon, nakakulong ka noong 1997. Tapos, naipalaya ka ng Supreme Court nitong Abril 2003. Kasi, ang nangyari ay kulang ang ebidensya ng piskal. So, napalaya ka noong 2003. Paano nangyari na si Ramil Madriaga ay nagtrabaho noong 2001 sa National Security Council na nasa kulungan ka pa ng bilibid? Grabe ah. Diluloko mo yung mga tao. Sino gumawa ng drama niya? Si Trillanes? O, para makita ninyo ang sinasabi ko, ebidensya, ipapakita ko sa inyo ang affidavit mismo ni Ramil Madriaga. Ayan ang affidavit niya. Tingnan natin sa first page. Ayan, first page ang affidavit niya. O, ano nakalagay? I, Ramil Lagunay Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2 BGMP, Camp Bagong Diwa, Taguig City. After having been duly sworn to in accordance with law, do hereby depose and state as follows. Number 1, educational background. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Number 3, from 1993 to 2021, I worked in the following government offices. Kita mo? 1997, nakakulong ka. 2003 ka pinalabas ng Supreme Court. Paano ka makapagtrabaho 1993 hanggang 2021 kung sa loob ka ng kulungan? Kalukuhan to. O yun, ang A niya, pwede pa papasa ito. Sabi niya, nagtatrabaho din sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Bureau of Customs. 1993 hanggang 1995. Tapos, B, nagtrabaho ka NSC, National Security Council,
and Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Mula 2001 hanggang 2015, paano ka makapagtrabaho 2001 na nasa kulungan ka pa? Hanggang 2003, April. O, letter C, nagtrabaho ka na NSC, NBI, Revenue and Integrity Protection Service. Okay lang yan. Ibig sabihin, 2016-2017, wala kang trabaho. 2018 ka lang trabaho. Panahon ni Duterte, nilagay mo. Tapos, nagtrabaho ka, NSC, PSG, General Headquarters, 2018 to 2021. 5 ang trabaho mo lahat. Paano mo na pag sabay-sabay ang trabahong 5? O ito ba sinabi niya? At the start of 2016 election campaign, then Congressman Roy Lagoles introduced me to the Duterte family. Paano mangyari ito na magkakaaway ang Liberal Party at saka PDP? PDP si Roy Lagoles, si Duterte. Tapos sabi niya, number 5, I was also assigned from groups that would support Duterte's candidacy for president. Ang problema nito, wala rin siyang ebidensya na kinabit para mapatunayan o para mapaniwalaan na totoo nga. Tapos number 6, when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for National Security Council, principal as part of the civilian composite member separate from the NSC Secretariat. Asan ang papel mo na tinalaga ka ni Duterte? Ba't hindi mo nilagay kung meron man? Tapos, number 7, during that time, tinutukoy niya panahon ni Duterte, I provided intelligence information for President Duterte's off-plan double barrel. Wala ka naman papel na pinakita na may binigay ka na informasyon o di kaya na tinalaga ka. O, number 8, sinabi mo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Paano natin paniwalaan niyo? Wala kang papel na binigay. Ito talaga to si Atty. Palsis. Bakit mo paniwalaan ito? Kayo, Kristan, bakit niyo paniwalaan ito? Ikaw, Richard Darian. Ikaw, High Saharan, kami Sub-Saharan. Bakit niyo paniwalaan ito? Ano ba kayo mga bobo? Walang ebidensya kinabit. Ikaw naman, Gamboa. O, number 3, sabi niya, work with Mayor and Vice President Sara Duterte. Sabi niya, number 9, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. O, saan ang pruwiba mo? Saan ang papel mo? Kung ibigay mo lang pinaka-late na, hindi na paniwalaan niya kasi late na pagbigay mo. Tandaan nyo sa batas ng ebidensya, everything must be presented in the earliest time that it is presented. Otherwise, the delay will be construed as a fact that your statement will not be believed in. Number 10, sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her planned 2022 presidential candidacy. Paano magiging totoo ito? Pakipaliwanag mo, paano maging totoo ito na hindi naman siya tumakbong presidente? Tumakbo naman siya vice. Number 11, sabi ni Madriaga, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Paano mo mapapatunayan na totoo ito? Wala kang nilagay na papel. Number 12, we were able to register EC Pilipinas at the SEC with me as the national convener. Paano patunayan ito? Wala kang pinipresenta na papel. Wala kang pinipresenta na articles and bylaws. Number 13, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, which was established primarily to provide security and intelligence work for VP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Rosco. Pinapakita mo mga bubo ang Armed Forces of the Philippines? Na ikaw bumuo nito? Opisyal na unit ito ng Armed Forces of the Philippines? At sabihin mo na ikaw nag-recommend kay Colonel Dennis Nolasco.
Kung saan ba si Colonel Dennis Nolasco sa panahon na hindi pa si Sara ang Vice President? Di ba, sa ilalim siya ng PSG, sa ilalim ni Digong Duterte. Ibig sabihin, kilala na ni Digong yan, sakasakali. Number 14, Colonel Nolasco was one of my students in the Presidential Security Group. At the time, he was the commandant of the PSG training school. It was Colonel Nolasco who topped the services of Colonel Raymond Dante La Chica. Paano ka mapaniwala? Wala kang papel na sinabi rito. Dapat may binigay ka man lang ng mga ebidensya. Number 15, from July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Our work involved tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information, and transporting large amounts of money to several persons as instructed by BP Sara. Paano mangyari yan? Unang-una, 2022 may warrant of arrest na pinalabas ang RTC laban sa iyo. RTC Manila. Number 16, some of my work and information that I have personal knowledge are the following. Number 17, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Duffel bags of money. Sinabi niya, Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag. 125 million lang ang binigay ni Marcos sa kanya. Paano sumobra to 132 million? Sabi niya, one duffel bag of money was for a mayor in Laguna. Bakit hindi mo magitin ang pangalan ng mayor kung totoo man yan? Tapos sabi mo, I personally delivered it to a man in Cabuyao. Sino yung man? Ang laman ng pera mo, 33 million, ibigay mo na sa isang tao na hindi mo kilala? Next, 18.2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by SSC law alumni located in Timog area. When I arrived, I saw OVP, Office of the Vice President spokesperson, Reynold Bonsayak, former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. Pwede ka bang pagpatatiwalaan gano'n na pera ang laman? Kung ako yun, si Bonsayak, pupunta ako sa iyo kung totoo man ito at kukunin ko direkta yung duffel bag. Bakit ka pagtiwala sa iyo yung 35 million o 33 million na laman? Wala kang ebidensya pinakita, so far puro ka lang kwento dito. At ang kwento mo puro general statement, hindi detalyado. Kapag hindi detalyado, hindi ito totoo. Tapos ito, 18.3, another duffel bag of money was left in the car. Anong car? Hindi mo mabibigay plate number ng kotse. Hindi mo mabibigay kung anong klaseng pangalan ng kotse. Hindi mo mabibigay kung saan ang specific saan parking place. Hindi po sinasabi. Another duffel bag of money was left in the car which I drove to the Ombudsman parking compound. When I arrived at the guard signaled me for me to park in a specific reserve spot. Bakit? Kilala ka na ba ng gwardiya at tinuro kung saan ka paparada? And I placed the case on top of the left front of the wheel. Pwede ba yan? Ikukunin ng ibang tao na alam mo na may lamang pera. Bakit ilagay mo ng susi? Letter B. Sabi niya, number 19, on another occasion, around the same period, I was handed a white bus by Colonel Nolasco which contained money amounting to roughly 80 million pesos. Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Megaball. Ang unang tanong ko, of all people, bakit sa'yo ipagkatiwala ni Colonel Nolasco? Kung totoo man ito. Tapos sabi mo, I followed his instruction, lock the car, place the case on top of the lift, and then somebody move it. Paano mo malalaman kung yung kukuha ng susi ay yung tao nga dapat patutungan ng pera? Tapos sinabi, one day I saw the same bus being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Ria, who was a classmate of BP Sara, the 30th ECC law. Grabe. Ito pa, after several days, I learned that the magnetic lifters, magnetic lifters pa, papunta natin, tingnan natin ano bang kwento sa magnetic lifters na to. Ito, during my meeting with Attorney Manasas Carpio, husband of BP Sara, at Burgess Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at Bureau of Customs. O asan ang prueba mo? Kahit man lang litrato sa cellphone. The original plan, however, was aborted because one of the President Duterte's men
working as an intelligence officer, tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride. Itong sinasabi ni yung nakakulong na customs intelligence officer. So, number 27, I met with Attorney Man Scarpio again at the same place in Burgess Circle, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under our monitoring. So, din yung sinasabi na si Mark Taguba ginamit nila daw. O, tapos dito naman, bibigyan natin ng pansin itong sinasabi niya sa number 23 sa affidavit niya. Sometime in January 2022, BP Sara instructed me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to the house of the Santiago family, which had a green gate and was located inside the gated deed. Asan ang pruweba nito? Pangalawa, paano nangyari na January 2022, nanalo si BP Sara pagka Vice President, May 9, 2022 na. Hindi pa siya, mayor pa siya noon. Tapos number 24, days later, BP Sara instructed me to pick up another white Honda Civic containing cash and deliver. Naku, grabe. O, magnetic lifters niya, ano nangyari dun sa magnetic lifters niya? Wala rin po. O, ngayon, sasabihin niya ngayon na nagbibigay siya doon kasi ginamit na si Mark Taguba. Ito. After several days, I learned that the magnetic lifters had been released from customs through the efforts of broker Mark Taguba. Oh, ito, mga kwentong ito, galing ito kay Trillanes. So, funding from Pogo operator, sabi niya. The funding for the Easy Pilipinas National Campaign 2021 to 2022, along with other parallel groups, came from Pogo operators. Sino ba mga Pogo operators? Kilalanin mo. Drug dealers, I was able to identify several of those individuals during my frequent asan? At the gate in Pampanga, Vertis North Mall and Seda Hotel in Quezon City and with the Grand Hyatt in BGC. Asan ba hindi mo binabanggit? Ay, nako. So, yeah, nakita na ninyo, ladies and gentlemen. How will it be done? How will it happen? Ayan, binasa ko isa-isa yung affidavit niya. So, paano pa ngayon ang basihan ninyo na mananalo ang impeachment ninyo laban kay Sara? Doon pala sa confidential fund, wala na. O saan pa? Ano pang iba? Ito pang ibang akusasyon. Bilisan lang natin. Paano to mangyari itong liquidation report? Binanggit ko na, liquidation report. Tapos confidential funds, wala, nabanggit ko na, imposible mangyari. O ito, the matter of the confidential funds pa rin. Naku. Correspondence of the Acts of Resisting Accountability. Ayun, yung hindi niya pag-attend sa Quadcom ay tiningnan nila na labag daw sa batas. Hindi nyo ba alam ng Office of the Vice President ay independent and separate? Hindi siya pwede persahin ng ng House Committee? Kabubo naman sa inyo. Kaya hindi pwede maaaring maging parusahan si Inday kung dahil sa hindi siya dumalo sa hearing ng Quadcom. Tapos isa pa, number 3, respondent betrayed the public trust and are committed bribery. Ito mga binibigay na kuno sa envelopes. Isan ba nanggaling? Ito yung envelopes na sinabi may mirong video si Sara na tinawagan siya ni Lisa Araneta Marcos at ipapabigay yung mga mga envelopes. Tapos pa, respondent number 4 nila, committed culpable violations of the Constitution or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in resulting in violation. Ngayon, ang tinutukoy nila doon, dito, respondent Duterte has been in public office since 2007 with only 3-year hiatus between 2013 and 2016. However, in examination of properties and assets accumulated by Duterte and Salen she filed during her years in public office showed two things. One, that the growth in her net worth, assets, and properties is grossly disproportionate to her legitimate income, and two, vast amounts of hidden and unexplained wealth discovered through a series of investigations. Ang problema ko sa inyo, ang tinutukoy ninyo, mga dokumento na hanggang June 2022.
Hindi pa Vice President si Sara. Nag-decision na po ang Supreme Court na hindi mo pwedeng isali sa impeachment ang mga nangyayari nung hindi pa Vice President si Sara. So, yan na. So, ano na yan? Tumba na yan. Ano pa bang ibang pagsasayang ng oras niyo? O, salin ito, binabanggit nila. Pero ano ba mga taon sila? Oh? Itong binanggit nila, kita nyo? 2007 hanggang 2017. Hindi pa presidente Vice President si Sara niyan. Kabuang. Oh, ito naman, number 5, respondent committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Ino naman yung nagsalita si Sara na kung ako'y papatayin, may inutusan ako na papatay din sa kay BBM, kay Lisa, at saka kay Romualdez. Pinaliwanag ko na yan. Tapos Article 6, respondent by herself or in concert with others committed acts of political destabilization constituting at least a betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution and even the high crimes of sedition. At tinutukoy naman lang dito, yun yung nagsalita si Sara na kung ako ipapatay ay nag-utos na ako na papatay kay BBM at saka kay Lisa at saka kay Romualdez. Sinabi ko na, ulitin ko na, hindi po yun krimen. Kaya matutumba na naman yan. Ito naman, number 7, the last. The totality of respondents' conduct as Vice President, including the commission of the foregoing acts, clearly display. Binuo nila lahat ng kinikwento natin kanina at yun daw, pag pinagsama-sama mo, ay ground na daw para ma-impeach si Sara. Betrayal of public trust daw. So, ladies and gentlemen, ayan, pinakita ko na. So, bahala na kayo. Ang ginagawa niyo, nanggigipit lang talaga kayo. Ang importante na issue natin, urgent, is matigil ang flood control na pagnanakaw. Pero ang ginagawa ni Shilo Magno, si Sara pa rin ng napatunayan na nga, wala kang ebidensya. Tanungin mo kay husband mo, kay Atty. Gatmaytan, kung ano bang batas ng ebidensya. O, di ba? Kainso, ay ano lang sa inyo na maayos, ng fair, hindi yung kwento ng marites. Kaharudin Kamar, alam ng Dilawan at Makamarcos na pag makabalik si Duterte, mahirapan sila. Yan naman katotohanan. Sabi naman ni Rena, salamat po. Tinawag ako incredibly brilliant lawyer. Salamat po. Ina-analyze ko lang base po sa aking karanasan bilang abogado. Bilang trial lawyer. Hindi po ako abogado de la mesa. Trial lawyer po ako. Kasi mas mataas na uri po mga trial lawyers kumpara sa mga abogado naglalamesa lang. Mga corporate lawyers, wala yan. Mga lamesa lang yan. Test G818, ano pa ba sinasabi ng kalbong ito? Ay, kalaban yun. Lucky said, you rip it. Ed, wag ka na kasing magmagaling at tumakbo ka muna. Ay, ano ito mga out of topic, out of ang tawag dito, illogical reactions. Salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Yan niya, bahutot, Mr. Katindihan. Yes, he's an incredible, brilliant lawyer. Red flag po. Yan, attorney, walang politiko na pinapagkakatiwala sa malaking pera. Yun nga kahit sino kahit kapatid mo hindi pagkatiwalaan, ganoon lang kasimple. So, hindi na ko, babatiin ko lang muna si Cassandra, attorney, baka nabigyan ng pangsinghot. Tapos si Alan Mendez Tebelen, attorney, it is considered as an afterthought. Afterthought yun. Ibig sabihin, hindi, inisip, bago nyo lang kinwento sapagkat ipit na kayo. Okay, hanggang dyan lang muna at maraming salamat po. At least, intindihan nyo ang ipuntos ko. Unahin nyo munang urgent bago yung